Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, mag-unbox tayo ng isang kakaibang budget smartphone. At ito ang Nubia Music. Maganda kaya ito. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So first time ko po mag-unbox ng isang Nubia phone by ZTE. At ito nga yung kanilang budget-friendly na Nubia Music. So itong smartphone na to ay pangalan pa lang, nagfo-focus siya more on music kasi yung back cover nito or yung likod niya, yung nasa gilid ng camera module, napakalaki po ng speaker na mamaya is of course i-check natin yan. Yung color na pinurchase natin is yung tinatawag nilang pop art with 4GB of RAM to and 128GB of internal storage. So yung RAM at ROM ay super okay sa kanyang presyo. And yung presyo pala nito, SRP is 3,999 pesos or almost 4,000 pesos lang itong Nubia Music. Ang medyo nalungkot na ako nung binabasa ko yung spec sheet niya is the chipset. So medyo tagilid yung chipset dahil super bagal niya, the Unisoc SC93. Basta yung number yun, mamaya yung Unisoc SC9363A ba yun? Basta yun. Tapos kasi yung GPU niya pag tinignan nyo is PowerVR G820 na isang super duper super duper outdated na GPU na sobrang bagal. Pero titignan pa rin natin yung kanyang performance sa ating full review and of course sa ating game test. So kahit na medyo pangit yung chipset niya is game test pa rin natin itong Nubia. So kahit na hindi ganun kabilis yung chipset na ito is game test pa rin natin para makita nyo kung maganda ba performance ng Nubia Music kahit sa mga mga light games. Tulad na lang sa mga popular games yung light Mobile Legends. Tulad na lang ng Mobile Legends. At kung interesado kayo dito sa Nubia Music, ayan, ilalagay ko po yung link nito sa description box. So, ayan mga ka-J-Vlog, samahan nyo ayan box itong Nubia Music. So, ito yung box ng Nubia Music. So, kung makikita nyo, medyo kakaiba yung box niya. Very unique. So, itong smartphone na to, nagfo-focus to more on music. Kung makikita nyo yung design nito, yung back cover niya sa may camera module, napakalaki ng speaker niya. So, mamaya check natin yan. Powered by ZTE, DTS Sound, Nubia Music. So, yan siya, 4GB, 128GB. Ang color niya is pop art. Okay, open na natin. So, nung ni-receive ko pala to sa Shopee, ayan, syempre, in-unbox ko siya, video ko to make sure na meron ngang smartphone dito sa box. So, ganyan, pag-order kayo sa online, make sure to video it first. So, yan, open na natin siya. So, medyo mahirap siya yung open, Yun, So, bubungad sa atin is yung mga manuals, mamaya na to. At ito na yung Nubia Music. So, meron siya mga features dito tulad na lang ng 600% volume. So, very, very loud yan. Dual earphone jacks. Wow, dalawa earphone jack na ito. So, pwedeng sharing, 5K mAh battery and 120GB of storage. So, mamaya na to. Let's focus kung ano yung content ng box. So, ayan. Check natin. So, ayan mga J-Vlog. Meron tayong charger. So, ayan. Ito yung kanyang charging brick. Sad to say, hindi siya fast charger. And a data cable na USB Type-C. So, ito yung medyo weird dito sa Nubia Music. Since nagpo-focus siya sa music, di ba? Dapat sana included si paring earphone. Kasi since dual headphone jack to, nagbigay sana sila ng earphone dito since music nga ang focus. So, yun yung medyo napansin ko lang na sayang, di ba? Kasi music na ang focus sila Good thing, nandito naman si Maring Jellycase. Ayan. Hello, Maring Jellycase. So, meron na tayong idea sa cutout or sa itsura ng cutout ng ating smartphone. Ito yung speaker, mga ka-J-Vlog. Napakalaki. Mamaya check natin yan. Of course, meron tayo ditong screen protector. So, ayan, kayo na raw maglagay, sabi ni Nubia. Ayan yung included. So, ito na yung Nubia Music. Alisin na natin siya sa kanyang plastic. At tignan na natin ang Nubia Music in color pop art. So, in 3, 2, 1.
The BAMS! So, ayan, tingnan nyo naman yung itsura niya. Napaka-unique, no? So, glossy type. Para na siyang glass type eh. Pero hindi siya glass eh. Plastic, pero glossy material siya. Ang good thing naman sa glossy material niya is hindi siya prone sa mga fingerprint smudges dahil dun sa color niya. Ito yung itsura ng pop art. Maganda, mga J-Vlog. And ito yung sinasabi ko sa inyo speaker niya. Napakalaki ng speaker netong Nubia Music. So, immersive 3D audio. Biruin nyo sa ganitong presyo na 4,000 pesos ay nakapag-provide sila ng ganitong ka-unique na smartphone. Kumbaga, ito lang talaga pinaka-main na nalungkot ako dito sa smartphone na to is the chipset. The chipset is super duper outdated. The Unisoc SC something by the Unisoc SC something, ayan. Ewan ko ba sa ang ano nun is yung GPU niya is PowerVR GE8320 which is a sluggish GPU. So sana ginawa na nila itong mas upgraded na Unisoc, di ba? Sayang, ang ganda na ng itsura ng smartphone pero with a sluggish chipset. Hindi natin alam pero syempre review naman natin to. Nag-game test. So dual rear camera setup. Ang ganda talaga nung likod niya, oh. So, sa right side, ayan, andito yung power button and yung volume rocker. So, matte finish po yung kanyang frame. Ito yung sa taas, ito yung very unique dual headphone jack. Nice, ayan, no? Dalawang headphone jack. Sa left side is the SIM tray. Tingnan natin kung hybrid ba to or hindi. Let's check yung SIM tray ng Nubia Music. Oh, wow. Sad to say, it's a hybrid SIM card slot. So, isang SIM for the isang SIM 1 yan. Second slot, mamimili kayo kung SIM or a micro SD card. Sa baba naman is USB Type-C port and a microphone. Yun nga, wala siyang screen protector na pre-installed pero meron tayong included. So, kayo po maglalagay dyan. Open na natin si Nubia Music. So, in 3, 2, 1. Ayan, Nubia Be Yourself, powered by Android. So, lagay natin si Maring Jelly. So, sad to say nga wala si paring earphone. Ayan, so bagay na bagay naman mga ka-J-Vlog si Maring Jelly. So, lagay nyo muna to as your temporary case. Ang ganda, no? So, pag ginamit nyo sa labas, panigurado makakuha to ng attention ng mga ibang consumer kasi very unique yung design. Lalo na yung speaker niya, napakalaki. Parang alam nyo yung old school na parang music player, yung merong disc na malaki ba yun, yung ginaganon-ganon din ng mga DJ. So, ganon yung itsura niya. Napakaganda. And I'm excited to test yung speaker nitong Nubia Music. So, setup muna natin itong mga J-Vlog. Balik ako kayo. So, na-setup na natin ng Nubia Music. So, to be honest, first time ko pong mag-unbox and mag-review ng isang Nubia smartphone or by ZTE. So, very pa ako new sa kanilang OS. Ang tawag nila is MyOS. 128 GB of internal storage pala itong smartphone na to. So, volume check is sinasabi nga is 100% volume. Pero check muna natin yung internal storage niya. So, yun nga is Unisoc, SC9863A. So, yan, low power chipset yan ng Unisoc with the GPU of PowerVR GE8320. Sakit sa ulo ng ng GPU na yan. Pero when it comes sa try naman natin to, ay share ko yung thoughts ko about dito. Kasi sa mga ibang smartphone na na-try ko yung Unisoc chipset is super duper bagal. Lalo na sa gaming and opening of apps. Maybe dito, sana maka-optimize yung kanyang OS, di ba? MyOS. So, first time ko na magagamit yung OS na yan. Let's see. So, storage. Nagamit na natin is 19.92 GB. So, system storage is 11.88 GB. So, marami pa namang available na storage para magamit dito sa Nubia Music. Check natin yung display and hopefully meron siyang 9/3 screen refresh rate. So, yun, nice. Ito na talaga nakakatuwa na minimum na refresh rate ngayon even sa mga budget smartphone is 90Hz. So, biruin nyo 4K lang tong smartphone na to, no? Napakamura. Try natin mag-play ng vlog ko. Tingnan natin yung speaker niya kung gaano ka-loud. So, yan yung kanyang speaker. Dito nang gagaling. Naka-boost na siya. So, hello, what's up mga J-Vlog and welcome ulit sa panibagong video and for today.
So, speaker niya ano parang ganun din lang naman sa mga ibang smartphone brands na merong dual series speakers yung loudness. Pero dito kasi grabe, laki ng speaker niya. So try ko rin magpatugtog pero share ko na lang yung thoughts ko doon. Pero ito siya sa video or sa YouTube. Okay na, malakas naman yung speaker niya. Si Nubia Music ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels. At yung front camera niya is merong 5 megapixel. Kaya niya naman din mag-shoot ng Full HD 1080p video recording. Sa screen naman, meron siyang 6.6 inches IPS LCD display na may resolution na HD plus 720 by 1612 pixels na merong 9Hz screen refresh rate at 267 pixels per inch. So, sa chipset, meron siyang Unisoc SC9863A na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.6 GHz, and sa GPU naka-Power VRG A322 siya. Meron siyang 4GB of RAM and 128GB of internal storage. Pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na renewable battery. So yun mga ka-J-Vlog, na nakita nyo na yung ating unboxing dito sa Nubia Music. Next, gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa napaka-cool netong smartphone na to. Number 1, sa kanyang display. So yung display niya for me okay naman dahil 6.6 inches. Malaki yung screen size netong Nubia Music. And ang maganda dito mga J-Vlog, sa ganitong presyo na below 4,000 pesos, support niyang 9Hz screen refresh rate. So, pasado sa akin naman yung display nito, even though na HD plus 720p, I think sa ganyang presyo is very reasonable naman ang HD plus 720p resolution. So, display quality, okay naman, wala naman akong marereklamo dyan dahil yun nga rin, punch hole display din itong Nubia Music. Number 2, sa kanyang RAM at ROM. Yung RAM at ROM nitong smartphone na to is 4GB of RAM and 128GB of internal storage. So yun yung maganda dito, kahit na sobrang mura niya lang, 4,000 pesos, nakapagbigay siya ng 128, nakakatuwa na re-realize na rin ng mga ibang brands like Nubia na ang 64GB is super duper hindi na pwede yan ngayon 2024. Sobrang liit na niyan, kumbaga system storage pala ang laki ng kumain, lalo na yung mga applications ngayon. So yung Facebook nga 1.5GB na, TikTok, mas malaki pa yan, lalo na pag nag-upload kayo. So, 128 na talaga, I think, ang pinaka-the best or minimum storage 2024 pataas. So, meron yan dito sa Nubia Music. Kasi meron pa rin mga ganitong presyo na budget smartphone na naglalabas ng 64GB. Kasi to be honest, yung mga ibang brands na ganitong presyo, ang iba nilalabas is 64GB na yun yung ano nila, yun yung parang minimum nila na storage sa ganitong presyo. Pero si Nubia, 4,000 pesos, 128 na ma-offer, okay yan. And RAM, is, I think, yan na pinaka-minimum din is 4GB of RAM sa ganitong presyo na 4,000 pesos. Number 3, syempre, sa design, di ba? Sino ba naman ang hindi mabibighani sa napakagandang design netong Nubia Music? So, ito yung tinatawag nilang pop art at meron sila isang color na parang plain lang yon. Pero ito yung pinaka-the best na color and I think ito yung best seller. Yung pop art kasi ang ganda naman, tapos glossy siya, glossy plastic na akala nyo pag una nyo tinignan is glass siya. At ito nga yung main star dyan mga ka-J-Vlog is of course yung kanyang very unique na speaker. Ayan, so sinasabi nga ni Nubia na 600% volume. Ang laki ng speaker, oh. Tapos dual rear camera setup siya. So yan, ang ganda ng design nitong Nubia Music for me. Kaya panigurado pag gagamit nyo to outside, makakakuha to ng attention ng ibang consumer. Number 4, sa kanyang chipset. So dito lang ako nalungkot yung chipset. Sayang ang ganda na ng overall form factor, design, mga features, at yung presyo. Medyo tumagilid lang sa chipset. Kasi chipset nito is sobrang outdated. Unisoc 9863A, tapos Power VRG A320. So sa 2024 even budget, hindi na perfect fit yan mga J-Vlog. Sobrang bagal na ng chipset na yan, to be honest. And napapansin ko yan while scrolling dito sa Nubia Music. Kahit yung mga normal task lang, opening of apps, medyo may konting delay. May experience yan even
sa 90 screen refresh rate, minsan mabagal siya mag-open ng apps, lalo na pag nag-open din tayo ng games, medyo mabagal din siya mag-open. Tapos, mapapansin nyo talaga na hindi smooth yung kanyang pag-navigate. Siyempre, dahil yan sa chipset nga na sobrang outdated. Sana at least Unisoc T603, Unisoc T-Series, di ba? Kasi ang GPU nun is okay. Is Mali G57, mga T-Series. And sa ganung GPU is nakakatulong yan sa snappiness ng smartphone. So, chipset lang ang main downfall nitong Nubia Music. Pero yon parang may tina-target na consumer nga si Nubia na hindi for gamers. So, hindi ko to marirecommend for gaming. Pero for casual user, yes, okay naman itong Nubia Music. Lalo na yung mga, nagsa-social media lang, nanonood ng Facebook, YouTube kasi malakas yung speaker nito. Pero expect nyo na hindi minsan smooth yung pag-navigate nyo sa smartphone. Pero yung iba naman, hindi naman mahalaga sa kanila. As long as nakakapag-internet sila, nakakanood, is all goods naman ng smartphone. Lalo na sa kanyang presyo na 4,000 pesos lang. At ang pinakalas, of course, sa kanyang speakers. So, ito yung more on na-observe ko sa full review yung speaker niya. Pero, syempre, yon yung main na difference itong smartphone na to sa ibang brands or sa ibang brand na kapresyo niya is ang laki ng kanyang speaker. So, ito nga yung focus din nito is Nubia Music. Kaya, sinasabi nga nila na mas louder yung speaker nito na itetest natin niya sa ating game test. So, yun lang mga ka-J-Vlog yung ating first impression dito sa napaka-gandang design na Nubia Music. Kung interesado kayo dito, ayan, ilalagay ko po yung link nito sa description box. Abangan nyo na lang po yung full review and yung game test natin dito sa smartphone.